Hindi ako nagnakaw ng kahit ano. Ito ang pera ko, sabi ni Gloria Soriano, 13 taong gulang, na nanginginig ang boses habang nakatayo sa customer service desk. Nangangatog ang kanyang mga kamay at nanginginig ang salita dahil sa emosyon. Pero ang babae sa harap niya, si Carmela Aquino, ang manager ng bangko, ay tumingin lang sa kanya ng malamig at may pagkamuhi. Isang batang tulad mo na may daladalang ganong kalaking pera, hindi pwede, sabi ni Carmela nang may galit, nakatiklop ang labi. Siguro na nakawan mo yung isang tao. Napuno ng luha ang mga mata ni Gloria, nasaktan sa malupit na paratang at sa parang nagsisikip na paligid sa paligid niya. Dapat ay magandang araw ito. Gusto lang niyang magbukas ng kanyang pinakaunang checking account. Pakiusap, hayaan mo akong tawagan ng nanay ko. Malumanay niyang pakiusap. Pero hindi gumalaw si Carmela. Napangiti siya ng pang-aalipusta at sinabi, sabihin mo na yan sa mga pulis. Hindi ako bibili sa palabas mo. Hindi nagdalawang isip, hinawakan ni Carmela ang telepono at tumawag. Kailangan ko ng mga pulis dito sa branch ngayon, sigaw niya. May batang magnanakaw dito na sinusubukang maglagay ng nakaw na pera sa account. Hindi alam ni Carmela na ang kanyang mayabang na desisyon ang magiging pinakamalaking pagkakamali sa kanyang profesional na buhay. Sa loob ng mas mababa, sa isang oras, malalaman niya kung sino talaga ang nanay ni Gloria at ang pagtuklas na iyon ang magpapabago ng kanyang buong mundo. Ang mga susunod na mangyayari ay hindi lang maglalantad ng malalim na rasismo ni Carmela, kundi magbubunyag din ng isang makapangyarihang lihim na magbabago ng lahat. Bago tayo magsimula, kung laban ka sa rasismo at diskriminasyon, pindutin mo ang subscribe button, mag-type ng oo sa mga komento at sabihin mo sa amin kung saan ka nanonood. Nangangako kaming sasagutin namin ang bawat isa sa inyo. Isang maliwanag at maaraw na Martes ng hapon nang bumaba si Gloria Soriano, 13 taong gulang, mula sa city bus sa puso ng downtown. Halos sumisiklab siya sa excitement. Hindi ito basta araw lang. Ito ang araw na ipapakita niya sa nanay niya na kaya niyang pangasiwaan ang sarili niyang pera. Ilang linggo na siyang naghanda, nagbasa siya ng lahat ng makakaya tungkol sa iba't ibang uri ng bank account, pinagpraktisan ng sasabihin at inisip niyang pumasok sa bangko ng may kumpiyansa. Ang sandaling ito ay higit pa sa pera, ito ang kanyang unang tunay na lasa ng kalayaan at pagiging adulto. Buhay ni Gloria ay kakaiba para sa karamihan ng mga kabataan. Nagsisimula ang kanyang umaga sa isang napakagarang mansion sa Hillcrest Estates, isang lugar kung saan ang bawat bahay ay parang kuha mula sa magasin. Nag-aaral siya sa Westfield Preparatory Academy, isang pribadong paaralan na ang matrikula ay higit pa sa kinikita ng karamihan sa loob ng isang taon. Nag-aaral siya ng mabuti para mapanatili ang perpektong 4.0 GPA. Pero ang nagtatangi kay Gloria sa maraming mayamang bata ay hindi niya alam kung gaano talaga kayaman ang kanyang pamilya. Siniguro iyon ng kanyang nanay. Sa halip na magarbo at mamahaling limousines o designer na tindahan, nagbubus si Gloria papuntang paaralan at namimili sa mga pangkaraniwang tindahan. Kumikita siya ng allowance sa pamamagitan ng pagtulong sa bahay at pagpapanatili ng mataas na marka. Bahagi ito ng isang plano. Alam ni Gloria ang kanyang ina, si Dr. Rowena Martinez Soriano, nang husto kung paano ang yaman ay maaaring maging biyaya at sumpa. Lumaki bilang anak ng isang makapangyarihang pamilya sa banking. Naramdaman ni Rowena ang walang humpay na pressure na palaging nasa ilalim ng mata ng publiko. Lagi siyang binabantayan at hinuhusgahan. Kaya nang ipinanganak si Gloria, nangako siya, matututo ang kanyang anak ng kahalagahan ng pagsisikap, hindi basta-basta ipapasa ang lahat sa kanya. Kaya nung pumasok si Gloria sa First National Bank noon, buong puso siyang proud. May dala siyang sobre na may $800, pera
sa kaarawan mula sa kanyang lola na maingat na naipon sa loob ng ilang buwan. Sa kanyang backpack ay may ebidensya ng karagdagang $1,200 na naipon mula sa pagtatrabaho sa bahay, mga regalo sa holiday at gantimpala sa magandang grado. Para kay Gloria, ito ay isang malaking kayamanan. Para sa kanyang pamilya, ito ay maliit na halaga lang. Ang lobby ng bangko ay masigla sa hapon. Mga negosyante ang nagmamadali, mga matatandang kliyente ang nakaupo sa malalambot na upuan at may mahinang usapan na pumupuno sa lugar. Huminga ng malalim si Gloria, inayos ang kanyang uniforme sa paaralan at lumapit sa customer service desk na may kumpiyansang ngiti. Lumapit siya sa teller window na pinakamalapit. Hawak ang sobre ng pera at mga dokumento. Nakalagay sa nameplate ang Jennifer Ortega, Customer Service Representative. Tumingin si Jennifer mula sa kanyang computer. Nang makita niya si Gloria, nagbago agad ang ekspresyon niya. Ang dating magiliw na mukha ay naging malamig at puno ng pagdududa. "Ano ang gusto mo?" Tanong niya ng matalim, nakatingin kay Gloria na para bang hindi siya kabilang doon. "Hi, magandang hapon," sagot ni Gloria ng masaya. Pinipilit na huwag magpakita ng pag-alinlangan sa bastos na tono ng babae. "Gusto kong magbukas ng unang checking account ko ngayon. Excited na ako." Natawa si Jennifer nang may pangungutya. "Biro ka ba? Totoong bangko ito, hindi youth club. Hindi kami nagbibigay ng account sa mga batang galing sa kalye." Bahagyang nawala ang ngiti ni Gloria. 13 ako at kumpleto ang mga papeles ko. Nag-ipon ako para dito. 13? Nang asar na sabi ni Jennifer. "At hulaan mo, galing yan sa droga o pananakot, di ba? Ganyan nakakakuha ng pera ang mga batang tulad mo dito." Nanginig si Gloria, tila nabigla. "Mga batang tulad ko, ano ibig mong sabihin?" Tanong niya, naguguluhan at nasasaktan. "Nag-aaral ako sa Westfield Prep. Ang perang ito ay regalo sa aking kaarawan mula sa aking lola," paliwanag ni Gloria, pinipilit manatiling kalmado. Ngumiti si Jennifer na puno ng pagdududa. "Siyempre naman," sabi niya na may pangaasar. "Westfield Prep? Gusto mo bang paniwalaan kita? Siguro ninakaw mo rin ang uniforme mo. Alam ko kung saan galing ang mga batang tulad mo at hindi iyon lugar na nagpapadala ng estudyante sa mga mamahaling paaralan." Kinuha niya ang telepono sa opisina ng may sobra-sobrang drama. "Tatawagan ko ang manager ko. Marunong siya mag-handle ng ganitong sitwasyon." Tumawag si Jennifer na parang nagpe-perform. "Carmela, pumunta ka agad sa bintana numero 3. May isa sa mga batang tagalungsod na ito na sinusubukan kaming lokohin gamit ang kahina-hinalang pera. Oo, eksaktong klase na pinagsabihan namin sa huling pulong ng staff. Nagdudulot siya ng gulo at nagiging agresibo." Ilang minuto lang ang lumipas, dumating si Carmela Aquino, ang manager ng bangko, na mabilis ang lakad mula sa kanyang opisina, may matibay na ekspresyon, handang harapin ang inaasahang pangkaraniwang insidente. Pag nakita niya si Gloria, isang batang tahimik na nakatayo sa maluwang na lobby na gawa sa marmol, tumigas ang kanyang mukha. Wala siyang ngiti o profesional na paggalang. Puno lang ng pagdududa. "Hindi ka ba dapat nasa paaralan?" tanong ni Carmela ng matalim, hindi naman lang nagbigay ng bati. Ang tono niya ay parang may akusasyon. Nanindigan si Gloria, pilit pa ring magpakita ng respeto. "May pahintulot ako mula sa paaralan at sa mga magulang ko na nandito ako. Inayos ko itong pagbisita ng maaga." Kinuha niya mula sa bag ang isang permiso na nilagdaan ng tagapayo ng paaralan, pero halos hindi man lang tiningnan yon ni Carmela. Nakatuon ang mga mata niya sa sobre ng pera na inilagay ni Gloria sa mesa. Nang maingat na binuksan ni Gloria ang sobre para ipakita ang maayos na inayos na mga bill, tumindi ang tingin ni Carmela, lumamlam ang mukha. "Napakaraming pera yan para sa isang katulad mo," sabi niya na nakatitig.
Ang boses niya ay parang detective kaysa sa customer service rep. Naramdaman ni Gloria ang pag-ikot ng tiyan sa pagkalito. Bakit siya ginagamitan ng ganito? Sa buong buhay niya, hindi pa siya pinagdudahan kung karapat-dapat siyang naroon o kung sa kanya nga ba ang pera. Pera yan sa kaarawan mula sa aking lola at naipon ko ito sa bahay. Gusto kong magbukas ng checking account at ideposito lahat ngayon, paliwanag niya ng mahinahon. Napangiti si Carmela ng walang halong tawanan. Hindi ako kumbinsido. Anong klasing lola ang magbibigay ng $800 cash sa isang 13 anyos? Sakit sa puso ang mga salita. Hindi siya sanay pagdudahan, lalo na akusahan. Pero totoo ito, bulong ni Gloria. Lagi siyang nagbibigay ng malaking regalo sa kaarawan. Dinala ko pa nga ang card na isinulat niya. Hinukay niya sa bag at inilabas ang makulay na birthday card na may maayos na sulat ng kanyang lola, pero hindi man lang ito tiningnan ni Carmela. Kahit sino pwedeng magsulat ng card, pangaasar na sabi ni Carmela. Pwedeng peke ang lahat nito. Pinalampas niya ng bastos ang mga dokumento ni Gloria, patunay ng kanyang savings account, school ID, birth certificate. Wala itong pakialam. Samantala, sa kabilang bahagi ng lungsod sa isang matayog na glass skyscraper, nakaupo si Dr. Rowena Martinez Soriano, ina ni Gloria, sa executive boardroom ng Soriano Financial Group. Napapalibutan siya ng mga mataas na opisyal na pinag-uusapan ang detalye ng isang malaking acquisition na nagkakahalaga ng milyon-milyon. Kalmado ang tono niya, matalas ang isip, at may autoridad nang hindi kailanman sumisigaw. Sa loob ng 13 taon, namuhay si Rowena ng maingat na balanse. Sa mundo ng pananalapi, kilala siya bilang Rowena Martinez, isang makapangyarihang CEO na pinalawak pa ang banking empire ng kanilang pamilya sa buong mundo. Nakalathala ang kanyang pangalan sa mga pangunahing finance magazine at pinag-aaralan ang kanyang mga estratehiya sa mga business school. Ngunit sa bahay, siya ay simpleng si Rowena Soriano, ina ni Gloria. Babaeng nagbabalot ng baon, dumadalo sa bawat parent-teacher conference at nag-aalala sa grado at mga drama ng teenager. Ginagamit niya ang kanyang apelidong kasal, nakatira sa isang komportabling bahay, hindi magarbo, at itinatago ang kanyang makapangyarihang pagkatao sa kanyang anak. Ang dobleng buhay na ito ay hindi lang para sa sikreto, kundi para protektahan si Gloria. Naalala ni Rowena kung gaano nakakabugnot ang lumaki sa ilalim ng mata ng publiko bilang anak ng may yaman at impluwensya. Ang mga kamera, ang paghuhusga, ang mga pekeng ngiti. Gusto niya ng mas mabuti para kay Gloria. Gusto niyang lumaki ang anak na matatag, may integridad at makabuo ng sarili niyang pagkatao bago pasanin ang bigat ng pamilya. Ngunit sa bangko, unti-unting nasisira ang mundo ni Gloria. Muling sinubukan niyang magpakita ng ebidensya ang kanyang ID, kasaysayan ng account sa bangko, pero lalong lumala ang ugali ni Carmela. Pakinggan mo anak, sabi ni Carmela na parang nagpapalambing ngunit mapanghamak, hindi basta-basta pumapasok ang mga batang tulad mo sa bangko na may ganong kalaking pera kung walang hindi tama. 20 taon na akong nasa trabahong ito, alam ko kung kailan may masamang nangyayari. Nanginginig si Gloria sa bigat ng mga salita. Mga batang tulad mo. Nakita niya ang mga salitang iyon sa pelikula at narinig sa balita. Pero hindi niya inakala na para sa kanya ito. Sa pribado niyang buhay, ang rasismo ay malayo lang. Ngayon nakaharap niya ito. Pwede mo ba akong tulungan? Tanong ni Gloria na may pagluha sa boses. Hindi ko maintindihan kung bakit ganito ang trato mo sa akin. Gusto ko lang magbukas ng account tulad ng iba. Pero desidido na si Carmela, bulag na siya sa kanyang pagkiling. Hindi niya makita o ayaw makita ang katotohanan. Hindi pwede, malamig na sabi ni Carmela. Siguro ninakaw yan na pera.
Hindi ako papasok sa kung anong panlilinlang mo. Naramdaman ni Gloria ang bigat sa kanyang lalamunan. Unti-unting sumasakop sa kanya ang desperasyon at hindi paniniwala. Hindi ito ninakaw, iginiit ni Gloria, halos nanginginig ang boses. Pakiusap ko, kung pwede mo lang tawagan ang nanay ko, siya ang makakapagpaliwanag. Ang pangalan niya ay Rowena Soriano. Customer rin siya dito sa bangko. Napikit ng bahagya si Carmela, mabigat ang boses sa pagdududa. Ang dali naman. Walang tatawagan hanggang malaman ko kung saan mo talaga nakuha ang perang yan. Malay mo, pinapadala ka lang ng isang matanda dito kasi akala nila hindi ka susuriin dahil bata ka. Hindi alam ni Carmela dahil hindi niya tiningnan na kung in-enter lang niya ang pangalang Rowena Soriano sa sistema ng bangko, makikita niya ang totoo. Isang checking account sa pangalan na iyon tulad ng ibang mga magulang sa bayan. Pero hindi niya pinilit mag-verify. Nauna nang naisip ni Carmela ang kanyang panig bago pa man pumasok ang mga katotohanan. Nanlambot si Gloria, unti-unting lumiliit habang lumilipas ang mga minuto at walang tumutulong sa kanya. Sa paligid niya, napapansin na ng ibang mga customer ang nangyayari. May ilan na di komportableng kumilos, malinaw na alam nilang may mali pero walang nagsalita, walang umagaw. Sa nakakapanghinang katahimikan, natutunan ni Gloria ang isang bagay na hindi pa niya naranasan noon. Ang maramdaman na hinuhusgahan hindi base sa kung sino ka, kundi sa kung ano ang inakala ng iba tungkol sa iyo. At mas masakit pa ang makita ang mga tao na nanonood at pinipiling manahimik. Halos hindi ka pani-paniwala ang kalupitan. Si Gloria Soriano, apo ng maalamat na Martinez Banking Dynasty, anak ng isa sa mga pinakamaimpluwensyang leader sa pananalapi sa bansa. At narito siya, tinatrato na parang magnanakaw sa loob ng bangkong tinustusan ng yaman ng pamilya niya sa loob ng maraming henerasyon. Pero wala si Carmela alam kung sino talaga ang kanyang kahaharapin. Para kay Carmela, si Gloria ay walang iba kundi isang manlilinlang na nakasuot ng uniforme sa paaralan. Pero sa pagtutok niya sa inosenteng batang ito, malapit na niyang tuluyang wakasan ang kanyang karera sa pinakapampublikong at nakahahiyang paraan. Habang lalong tumitindi ang tensyon sa labi ng bangko, naramdaman ni Gloria na may pumuputok sa loob niya. Hindi na naging makatwiran ang mundo. Sa unang pagkakataon, natikman niya ang isang realidad na araw-araw nararanasan ng maraming Amerikano. Ang bigat ng maging inaakala ng may sala bago pa man marinig ang iyong panig. Ang patuloy na pangangailangang patunayan ang sarili sa isang lugar na desidido ng sabihing wala kang halaga, pero paparating na ang pagbabago. Sa ilang bloke lang ang layo, tinitingnan na ni Gloria ang kanyang telepono at ang simpleng sandaling iyon ang magpapabago sa kanya mula isang kalmado at mahinahong ehekutibo tungo sa isang ina na handang ilipat ang bundok. At si Carmela, malalaman niya kung ano ang mangyayari kapag hinarap mo ang maling bata, lalo na yung pamilya ay may kapangyarihan na hindi niya akalain. Balik sa counter, nanginginig si Gloria, nanginginig ang mga kamay habang inilalatag ang bawat dokumento na dala niya. Ang kanyang school ID mula sa Westfield Prep na may litrato at buong pangalan. Ang kanyang laminated birth certificate, maingat na iningatan ng kanyang ina. Ang kanyang savings statements mula sa mismong bangkong ito na nagpapakita ng 3 taon ng deposito at withdrawals. Patunay na matagal na niyang pinangangasiwaan ng maayos ang kanyang pera. Ipinamahagi niya ang mga papeles sa counter parang ebidensya sa korte. Nangangatog ang boses habang nananawagan, "Pakiusap, tingnan niyo po ito. Pinatutunayan nito kung sino ako. Talagang akin ang pera na ito."
Pero hindi man lang ito tiningnan ni Carmela, napilipit ang mukha niya sa paghamak at sumagot na para bang basura ang ipinasa ni Gloria. Pwedeng peke lahat yan, malamig na sabi ni Carmela. Hindi basta-basta naglalakad ang isang 13 anyos na walang trabaho na may ganitong halaga ng pera kung hindi ninakaw. Doon nag-break sa loob ni Gloria. Ang takot, kawalan ng magawa, kahihiyan, lahat ay bumagsak ng biglaan. Dumaloy ang luha sa kanyang mga pisngi habang ramdam na ramdam niya ang bigat ng lahat. Hindi pa siya naranasang maranasan ng ganitong poot. Bata lang siya na nagtatangkang magbukas ng bank account pero tinatrato na parang kriminal. Pakiusap, umiiyak si Gloria, halos hindi marinig dahil sa pag-iyak. Hayaan niyo po akong tawagan ng nanay ko. Siya ang makakapagpaliwanag. Pero sa halip na awa, lumapit si Carmela ng mas malapit at bumulong ng isang masamang salita na nagpabigla sa mga kalapit na customer. Siguro pinapadala ka lang ng nanay mo dito para linisin ang maruming pera. Nakita ko na, to dati, mga katulad mo. Ang tatlong salita, mga katulad mo, ay parang mga punyal. Hindi makahinga si Gloria. Lagi niyang pinaniwalaan na kapag nagsikap ka, magalang at tama ang ginawa mo, gagantimpalaan ka ng respeto. Pero sa sandaling iyon, nakita niya ang pangit na katotohanan. Sa ibang tao, ang kulay ng kanyang balat ay dahilan para lagi siyang mapagdudahan. Ngayon ay mas lumalakas ang pag-iyak niya, lumalanta ang boses. Pakiusap, isang tawag lang po. Iyon lang ang hinihiling ko. Pero tapos na si Carmela sa pagpapanggap, walang simpatya ang ipinakita. Hindi man lang siya huminto. Sa halip, may masamang ngiti, kinuha niya ang telepono sa opisina at malakas na inihayag, tumatawag ako ng pulis. Umalingaw-ngaw ang boses niya sa buong lobby. Malinaw na sangkot ang batang ito sa isang panlilin lang. Hindi ako papaniwala sa mga luha na parang krokodilo. Nanatiling nakatayo si Gloria, natatakot. Pero habang nagsisimula si Carmela na makipag-usap sa Siyam na isa-isang operator, napagtanto ni Gloria na may huling pagkakataon pa siya. Nanginginig ang mga daliri, tahimik niyang inilabas ang kanyang telepono mula sa backpack at binuksan ang kanyang mga mensahe. Malabo ang paningin dahil sa luha, pero nag-type siya ng mabilis. Ma'am, nandito ako sa First National Bank. Tumatawag ang manager ng pulis sa akin. Sabi niya, ninakaw ko ang pera. Hindi niya ako pinapayagang tawagan ka. Natakot ako, bulong ni Gloria sa sarili habang pinipindot ang send. Ang mensahe ay lumipad sa ere, tumalbog mula sa isang cell tower, papunta sa susunod, dumaraan sa buong lungsod, patungo sa isang mataas na gusali kung saan inakala ng kanyang ina na isa lamang itong karaniwang araw sa trabaho. Nakaupo si Dr. Rowena Martinez Soriano sa ulo ng mahabang makintab na mesa na gawa sa mahogany. Nasa kalagitnaan ng isang quarterly financial review sa ika-42 palapag ng headquarters ng Soriano Financial Group. Puno ang silid ng ilan sa mga pinaka-maimpluwensyang banking executive sa estado, mga lalaki at babae na responsable sa paggalaw ng bilyon-bilyong dolyar at paggawa ng mga desisyong humuhubog sa buong komunidad. Habang nagpapaliwanag si Thomas Diaz, Senior VP, tungkol sa mga market trends, nag-vibrate ang telepono ni Rowena sa tabi niya. Tiningnan niya ang screen. Gloria! Nakaprograma ni Rowena ang numero ng kanyang anak bilang emergency contact, nakaset na pumasa kahit naka-do not disturb ang telepono anumang oras. Pero hindi niya inakala na makikita niya ito na nagliliwanag habang nasa meeting siya. Binuksan niya ang mensahe, umaasang simpleng check-in lang ito. O baka tanong lang tungkol sa account na binubuksan ni Gloria. Sa halip binasa niya ito, Mom, nandito ako sa First National Bank. Tinawagan ng manager ang pulis sa akin. Sabi niya, ninakaw ko ang pera. Hindi niya ako pinapayagang tawagan ka. Nanlaki ang mga mata ni Rowena freeze.
Ang confident at mahinahong babae na bumuo ng isa sa pinakamakapangyarihang financial empire sa bansa ay biglang nagbago sa harap ng lahat. Sa una, naguluhan ang mukha niya. Pagkatapos, ang pagkalito ay naging pagkabigla. At dahan-dahan, ang pagkabigla ay naging malamig at matindi, isang yelong galit na nakatuon. Pakiramdam ay bumaba ang temperatura sa boardroom. Nangilid ang mga mata niya at napikit ang panga. Lahat sa silid ay instinctively umatras sa kanilang mga upuan, nararamdaman na may seryosong nangyari. Sa boses na sapat na mababa upang magdulot ng takot, sinabi ni Rowena, "Mga Ginoo, tapos na ang meeting na ito, may nagawang nakasisirang pagkakamali." Tumayo siya nang mabilis na umandar ang kanyang upuan at bumangga sa pader. Ang mga executive, ilang pinakamakapangyarihang tao sa industriya, ay biglang naging hindi sigurado at maliit. "Ayos ba kayo, ma'am?" tanong ni Tomas Diaz na may pagkabahala, pero hindi tumigil si Rowena sa paglalakad. Tawag-tawag na siya, isa pagkatapos ng isa. Una, tinawagan niya ang kanyang personal na abogado, si Carlos Diaz, isang legal legend na kinatatakutan sa bawat korte sa estado. Sunod, tinawagan niya si Robert Torres, ang head ng security ng pamilya at dating police captain na kilala sa mabilis na aksyon. At sa wakas, pinindot niya ang isang numero na bihira niyang gamitin na nakalaan lamang para sa mga emergency. Ang pribadong linya kay Nestor Suarez, chairman ng board of directors ng First National Bank. Umabot siya sa elevator at sinabi sa kanyang driver nang hindi lumilingon, "James, ihatid mo ang sasakyan dito. Pupunta tayo sa First National. Agad." Sa bangko, nakatayo si Gloria na parang Nanel freeze habang umuusbong ang bangungot. Dumating ang dalawang uniformed officers, ilang minuto lamang matapos tawagin ni Carmela ang pulis. Pumasok sila nang may kumpiyansang lakad, kumbinsidong alam na nila ang kanilang haharapin. Lumapit si Officer Alejandro Torres, 15 taon na sa serbisyo, sa counter kung saan nakatayo si Gloria na may mga luha sa mukha. Ang kanyang partner na si Officer Maria Santos ay pumuwesto ilang hakbang ang layo. Si Carmela na may ngiting kontento ay nagsalita na parang nagbabasa mula sa script. Sinubukan ng batang ito na ideposito ang perang tingin ko ay ninakaw. Hindi niya sinasabi kung saan niya ito nakuha at kahina-hinala ang kilos niya simula nang dumating siya. Sinubukan ni Gloria na magsalita sa kabila ng takot. "Pakiusap, mga opisyal, maipapaliwanag ko ang lahat. Sa akin ang pera na ito, may dala akong ID, gusto ko lang magbukas ng checking account." Halos hindi siya pinansin ni Officer Torres. "Madalas kaming tumanggap ng tawag na ganito," bulong niya, "mga batang nahuhuli sa pagnanakaw, droga, scam. Palaging may dahilan para sa pera." Hindi makapaniwala si Gloria sa kanyang narinig. "Mga batang tulad nito, parehong parirala." Muli, una kay Carmela, ngayon sa pulis, nagsisimula nang makita ni Gloria ang kabuuan ng larawan. Hindi lang ito tungkol sa isang bias na babae sa likod ng desk. Ito ay tungkol sa mas malalim na sistema, isang sistema na hinuhusgahan siya bago pa man siya makapagsalita, isang sistema na hindi pinapansin ang kanyang ebidensya o kwento. "Pakiusap," nanawagan si Gloria, iniabot ang kanyang ID na nanginginig ang mga kamay. "Nag-aaral ako sa Westfield Prep, may account ang nanay ko dito. Pwede niyong tingnan, totoo lahat ng sinabi ko." Ngunit tumalbog ang mga salita sa hangin. Naunahan na ni Officer Santos na ilabas ang mga handcuff. "Lumiko ka," utos niya, "ilagay ang mga kamay sa likod." Nananatili si Gloria sa lugar parang nanel-freeze. "Ano? Bakit? Wala akong ginawa." Umiyak si Gloria habang dumadaloy ang takot sa kanya. "Ikokonsidera kang inaresto dahil sa hinala ng panlilinlang at pagnanakaw," sinabi ni Officer Torres, malungkot at matatag ang boses. "Ipapaliwanag mo ang lahat pagdating natin sa presinto." Click!
Umalingaw-ngaw sa buong lobby ang tunog ng mga handcuff na isinara sa mga pulso ni Gloria. Tumigil ang lahat ng usapan. Lumingon ang mga customer, ilan ay namangha, ang iba ay dahan-dahang naglabas ng telepono upang mag-record. Isang matandang babae sa unahan ng bumulong. Hindi ito tama. Ngunit walang sumingit, walang humamon sa mga pulis, walang huminto sa pag-aresto sa umiiyak na 13 anyos na batang babae na nagsubok lang magbukas ng bank account. At sa sandaling iyon, natutunan ni Gloria ang isa pang malupit na katotohanan tungkol sa mundo. Minsan, kahit alam ng mga tao na mali ang nangyayari, mananahimik sila. Hindi dahil hindi sila nagmamalasakit, kundi dahil nanaig ang takot sa hustisya. Habang dinala na palabas ni Gloria ng mga pulis na naka-handcuff, nakatayo si Carmela Aquino sa likod ng customer service counter, nakatawid ang mga braso, nakangiting may kasiyahan. Sa isip niya, nagawa niya ang kanyang trabaho, pinrotektahan ang bangko laban sa posibleng panlilinlang. Ang hindi niya alam, nagawa niya lang ang pinakamalaking pagkakamali sa kanyang buong karera. At ilang milya lamang ang layo, may unos na unti-unting bumubuo. Nasa likod ni Rowena Martinez Soriano sa upuan ng kanyang Bentley, mabilis ang tawag habang ang kanyang driver ay dumadaan sa trapiko na parang piloto ng karera. Kasama niya si Robert Torres, pinuno ng seguridad at dating police captain, na tumatawag na rin sa mga miyembro ng Board of Directors ng First National. At si Rowena, siya ay larawan ng kontroladong galit. Kung gusto mong makita kung ano ang mangyayari kapag ang isang babae tulad ni Rowena ang kumilos sa sariling paraan, pindutin mo na ang subscribe button dahil ang susunod ay walang katulad at tunay na alamat. 23 minuto lang matapos, ipadala ni Gloria ang kanyang desperadong mensahe. May isang pambihirang nangyari sa labas ng First National Bank. Isang makintab na itim na Bentley ang dumating sa harap. Ang mga bintana ay napakadilim, para bang pulidong obsidian. Pero hindi ito basta sasakyan. Ang plaka nito ay RFH 001. Martinez Financial Holdings, plaka numero 1. Sa mundo ng pananalapi, mabigat ang ibig sabihin ng mga inisyal na iyon, napapansin ng mga tao. Bumukas ang pinto. Lumabas si Dr. Rowena Martinez Soriano na nakasuot ng Italian suit na parang baluti, simple, elegante at mas mahal pa kaysa sa ibang sasakyan. Minimalist ang kanyang mga alahas pero kitang-kita ang halaga. Hindi siya naglalakad, para siyang nagmumuno sa kalsada sa bawat hakbang. Ngunit hindi siya nag-iisa. Kasunod niya si Carlos Diaz, ang makapangyarihang abogado na kinatatakutan ng mga kalaban sa korte. Kasunod naman si Robert Torres, dating police captain, na nakamasid sa gusali na parang misyon ng isip. 2 security staff ang nakasunod, tahimik, nakatuon at handang humarap sa kahit ano. Sa loob, ramdam ng buong bangko ang pagbabago. Nagbago ang enerhiya, humina ang mga usapan, lumingon ang mga ulo. Kahit ang mga pulis na kakakuha kay Gloria ay tumingin sa mga pintuan ng salamin, ramdam ang seryosong bagay na paparating. Pumasok si Rowena na parang pag-aari niya ang lugar. Dahil sa maraming paraan, siya nga ang may-ari. Ang mga takong niya ay tumunog sa marmol na sahig. Bawat hakbang ay parang countdown. Kusang lumipat ang mga customer sa gilid. Bumagsak ang mga telepono, humina ang mga boses. Tumingin si Carmela Aquino na nasa likod ng kanyang desk, inaasahan ng isa pang reklamo. Hindi niya kilala ang babaeng lumalakad palapit sa kanya. Hindi niya kilala ito mula sa mga magazine cover o Forbes listahan. Tumigil si Rowena sa harap niya. Ang mga mata niya, matindi at malamig, hindi umalis sa mukha ni Carmela, at nang magsalita siya, halos bumulong lang, pero dala ang bigat ng lindol. "Palayain mo ang anak ko, ngayon!" Kumilat si Carmela na guluhan. Tiningnan niya ang Italian suit ni Rowena, ang maayos na ekspresyon nito, pero ang kapal ng mukha ay naroon pa rin sa boses.
Tingnan mo babae, hindi ko alam kung sino ang akala mo, pero magnanakaw ang anak mo. Sinubukan niyang ideposito ang ninakaw na pera at ginawa ko ang tamang proseso, dinala na siya ng pulis. Hindi kumindat si Rowena. Sa halip, kinuha niya mula sa bag ang isang business card, hindi pangkaraniwan. Makapal, mabigat, may mga gintong letra at naka-emboss. Ipinwesto niya ito sa counter na parang reyna na naglalatag ng kanyang huling galaw. Ako si Dr. Rowena Martinez Soriano. Ang pamilya ko ang may-ari ng Martinez Financial Holdings. Hindi lang kami nagbabank dito, Carmela. Pag-aari namin ang lugar na ito. Kinuha ni Carmela ang card at sa unang pagkakataon kumulog sa kamay niya ang kaunting panginginig. Martinez, ang pangalang iyon ay alamat na sa mundo ng pananalapi. Pero, paano? Ang apelyido ng batang babae ay Soriano, bulong ni Carmela, naguguluhan. Ang ngiti ni Rowena ay parang yelo. Martinez ang aking apelyidong dalaga. Soriano ang apelyido ng asawa ko. At ikaw, sabi niya, nakatingin ng diretso sa ngayon ay maputlang babae sa harap niya, ang nagpa-handcuff, nagpakahiya at nagpahirap sa anak ko ang apo ng taong nagtatag ng bangko na ito sa isang bangkong itinayo namin. Nawala ang kulay sa mukha ni Carmela, napigilan ng kanyang boses sa lalamunan. Napagtanto niya ang bigat ng kanyang pagkakamali at ito ay napakalaki. Ngunit hindi pa tapos si Rowena, hindi pa nga malapit doon. Ang kanyang boses, matatag at kalmado sa simula, ngayon may dala ng hindi matatawarang autoridad. Pag-aari ng Martinez Financial Holdings, ang 60% ng institusyong ito, iginiit niya, nakatuon ng titig kay Carmela. Simula pa noong 1943, kami ang majority shareholder. Bawat promosyon na nakuha mo, bawat sahod na natanggap mo, bawat benepisyo na na-enjoy mo, pinunduhan lahat ng aming yaman. Ngayon, isang malaking tao na ang nagtipon sa paligid ng counter. Nakatititig mula sa kanilang mga opisina ang mga empleyado, interesado sa nangyayari. May mga customer na hawak ang kanilang mga telepono, nagre-record ng tila kasaysayan na nagaganap. Lumapit si Carlos Diaz, ang abogado ni Rowena, matalim at maingat ang pananalita. Miss Aquino, panimula niya, seryoso ba kayong sinasabi na kahina-hinala ang isang bata na may birthday money? Alam mo ba na ang racial profiling ay isang paglabag sa federal na batas? Bukas na sana ang bibig ni Carmela para sumagot, ngunit bago pa man siya makasagot, muling bumukas ang mga pintuan ng salamin. Isang kilalang matandang lalaki ang nagmadaling pumasok sa lobby. Siya si Nestor Suarez, chairman ng board ng First National Bank. Bagamat nasa edad 70 na, mabilis ang kanyang kilos at maputla at pagod ang mukha. Nang makita si Rowena, dali-dali siyang lumapit, kitang-kita ang pag-aalala. Rowena, bahagyang humihingal, dumating ako ng mabilis hanggat maaari. Ayos ba si Gloria? Nasaktan ba siya? Nagkalat ang mga bulong sa mga nanonood. Ang chairman ng board, tinatawag siya sa pangalan, nagsimulang tumindi ang kaba sa dibdib ni Carmela. Bahagyang lumambot ang tono ni Rowena. Nestor, sabi niya, maling inakusahan ng iyong empleyado ang anak ko ng pagnanakaw at money laundering. Hindi niya pinatunayan ang pagkakakilanlan niya, hindi pinansin ang mga dokumento at sa halip ay tumawag ng pulis sa isang 13 anyos na bata. Nagbago ang ekspresyon ni Suarez mula sa pag-aalala tungo sa ganap na hindi makapaniwala. Nilingon niya si Carmela na nabigla. Ikaw, ginawa mo ba talaga yan? Nagsalita si Carmela ng pabulong, halos hindi makabuo ng salita. Sir, sinusunod ko lang po ang pulisya. Marami siyang pera at hindi maipaliwanag ng maayos. Pinaputol siya ni Rowena, ngayon ay tumaas na ang boses. Sinabi niya sa iyo na pera iyon para sa kanyang kaarawan. Ipinakita niya ang ID niya, ang school badge niya,
pati na ang record ng account niya dito sa bangko. Kumpleto siya at itinakwil mo lahat yun. Bakit? Hindi na naghintay si Suarez ng sagot. Nasa telepono na siya sa security. Ipakita ang surveillance footage. Agad, utos niya, may bigat ang tinig. Ilang minuto ang lumipas, inilabas ang isang screen at pinanood ng lahat sa bangko, mga empleyado at customer, ang katotohanan habang nabubunyag sa kanilang mga mata. Ipinakita ng footage si Gloria na may kumpiyansang pumapasok sa bangko, nakangiti habang ipinapakita ang mga dokumento kay Carmela. Makikita ang pagbabago ng ugali ni Carmela na naging malamig sa loob ng ilang segundo, hindi man lang tiningnan ang mga papeles at ang kanyang agresibong tono mula pa sa simula. Ngunit ang pinakadelikadong bahagi, ang ibang mga clip. Ipinakita ang mga recording mula sa mga nakaraang linggo kung saan mas mahigpit na sinusuri ni Carmela ang mga customer na may kulay kumpara sa mga puti. Humihingi ng dagdag na dokumento, gumagamit ng bastos na tono, at palaging may pagdududa sa mga kliyenteng minorya. Nakatitig si Suarez sa footage na gulat. Diyos ko, bulong niya, gaano nakatagal itong nangyayari? Hindi sumagot si Carmela. Maputla ang muka habang pinapakita ng monitor ang mga pattern ng diskriminasyon na hindi na niya matanggihan. Lumingon si Rowena kay Suarez, matalim at matatag ang boses. Gusto ko ng internal audit. Bawat kliyenteng na hostage niya, bawat insidenteng tulad nito, idokumento lahat. Gusto ko ng buong investigasyon sa mga ginawa ng babaeng ito, simula ngayon. Tumango ng seryoso si Suarez. Pangako ko sa iyo, gagawin namin. Rowena, hindi ko maipahayag kung gaano ako nagsisisi. Hindi ito mapapatawad. Ngunit hindi interesado si Rowena sa mga paghingi ng paumanhin. Gusto niya ng pananagutan. Nasaan ang anak ko? Tanong niya, mahigpit ang boses. Dinala siya sa juvenile center para sa proseso. Mabilis na sagot ni Suarez habang tumatawag. Pero palalabas namin siya agad. Ako mismo ang tatawag sa chief. Habang abala si Suarez sa tawag, bumalik si Rowena kay Carmela na ngayoy nanginginig na nakatayo sa likod ng counter. Napakabigat ng sandali. 20 taon na si Carmela sa bangkong ito. Hindi niya alam na pag-aari pala ito ng pamilya ng batang kanyang pinagmalupitan at pinahiya. Bahagyang lumambot ang boses ni Rowena, ngunit malalim ang dating. Alam mo ba kung ano ang tunay na trahedya, Carmela? Tanong niya. Hindi pa naranasan ng anak ko ang rasismo bago ngayon. Pinalaki namin siya na maniwala sa katarungan, na magtiwala sa sistema. Pumunta siya rito na iniisip na kung magiging magalang at matapat siya, papatanggapin siya tulad ng iba. Sinubukan ni Carmela na magsalita, ngunit napigil ang boses. Walang salita. Nagpatuloy si Rowena matatag. Ngayon, winasak mo ang paniniwala na iyon. Ipinakita mo sa kanya na kahit gaano siya kagalang, kahit gaano siya kaayos, kahit gaano siya katotoo sa kanyang dahilan, may mga tao na hahatulan siya dahil lang sa kulay ng kanyang balat. At iyan ang dadalhin niya habang buhay. Ang mga parehong security guard na tahimik na nanood habang mali ang pag-handcuff kay Gloria ay ngayon ang nag-escort kay Carmela Aquino palabas ng gusali. Hindi napansin ng sinuman. Miss Aquino, formal na sabi ni Chairman Suarez, ang iyong trabaho sa First National Bank ay tuluyang natapos, epektibo agad. Dagdag pa niya, dadaan ka sa escort palabas ng gusali at permanente kang ipinagbabawal sa lahat ng ari-arian ng First National Bank. Nakatayo si Carmela na parang na-NL freeze sandali bago siya dinala palabas ng security. Walang ekspresyon ang mukha niya, unti-unting nawawala ang kanyang karera. Lumiko si Rowena sa paparaming tao, mga customer at empleyadong nasaksihan ang buong pagtatalo. Malinaw ang kanyang boses sa marmol na sahig. Gawin nating aral ito sa lahat ng tao sa gusaling ito, sabi niya, matatag at kalmado. Ang rasismo ay hindi lang immoral, ito'y masamang negosyo
At ngayong araw, ito ang nagdulot ng malaking pagkawala. Pero hindi pa tapos ang trabaho ni Rowena. Habang nagsisimula na ang pagbagsak ni Carmela, ang tanging iniintindi ni Rowena ay ang kanyang anak, nag-iisa, malamang natatakot, nakaupo sa Juvenile Detention Center dahil sa isang simpleng pagbisita sa bangko na naging bangungot. Ano ang gagawin mo kung ang anak mo ay inaresto ng walang ginawang mali? Ikwento mo sa mga komento. At huwag kalimutang mag-subscribe para sa higit pang mga kwento tulad nito. Agad at malupit ang naging epekto ng pagpapatalsik kay Carmela Aquino. Sa loob ng 30 minuto mula sa anunsyo ni Suarez, nililinis ng security staff ang opisina ni Carmela. Ang 2 dekada ng kanyang mga alaala sa trabaho, mga larawan ng pamilya, sertipiko, plake, ay ipinasok sa mga kahon. Na-deactivate ang kanyang mga keycard, tinanggal ang pangalan niya sa mga internal system, at ganun lang, wala na siya. Pero hindi doon nagtatapos ang mga epekto. Habang kumakalat ang kwento sa mga empleyado ng bangko, naaalala ng ilan ang mga bagay na dati nilang minamaliit. Mga biro ni Carmela tungkol sa ilang customer, ang paraan ng paghingi niya ng dagdag na papeles sa mga kliyenteng may kulay, mga pattern na napansin nila pero hindi pinansin. Pagsapit ng gabi, wasak na ang reputasyon niya. Mahigpit ang koneksyon sa mundo ng banking. Mabilis kumalat ang balita. Sa loob ng 24 na oras, alam ng mga profesional sa buong estado kung bakit natanggal si Carmela Aquino. Sa loob ng 1 linggo, umabot na ang kwento sa mga institusyon sa buong bansa. Naging babala ito. Isang halimbawa sa mga event at seminar kung paano maaaring wasakin ng racial bias ang lahat kapag hindi ito napigilan. Naging simbolo si Carmela ng isa sa pinakamalupit na kaso ng rasismo sa serbisyo sa customer. Ang dati niyang LinkedIn profile na puno ng papuri at promosyon ay ngayon parang multo sa digital na mundo. Ang puwang sa kanyang karera ang nagsalaysay ng mas malakas kaysa anumang salita. Pero ang pagbagsak ni Carmela ay bahagi lamang ng epekto. Hindi rin nakaligtas ang mga pulis na inaresto si Gloria. Si Officer Alejandro Torres, dating pinarangalan sa mabilis na pag-iisip at matatag na pamumuno sa duty, ay biglang nasa ilalim sa matinding pagsisiyasat. Pinag-aralan ang bodycam footage niya frame by frame at ang lumabas ay hindi na maipaliwanag pa. Isang pattern ng mabilis at bias na paghuhusga, madalas sa kapinsalaan ng mga kabataang may kulay. Ang partner niya, si Officer Maria Santos, na siyang naglagay ng handcuffs kay Gloria, ay hinarap ng matitinding tanong, bakit hindi siya humingi ng dokumento? Bakit mas pinaniwalaan ang salita ng isang matanda kaysa sa umiiyak na bata na sinusubukang magpaliwanag? Bakit hindi siya huminto kahit minsan para mag-verify? Suspendido silang dalawa habang isinasagawa ang isang full internal affairs review. Ngunit hindi nagtatapos sa iisang insidenteng iyon ang investigasyon. Muling binuksan at pinag-aralan ng detalyado ang 5 taong kasaysayan ng kanilang mga pag-aresto sa mga minoryang individual. Nakababahala ang mga natuklasan. Si Officer Torres ay nakadetain ng mga suspek ng halos 3 beses na mas madalas kaysa sa mga puting pulis sa parehong mga lugar. Si Officer Santos naman ay gumagamit ng labis na puwersa sa mga taong may kulay. Kahit hindi naman ito kailangan sa sitwasyon, malinaw ang ipinakita ng datos. Hindi lang bias ang nangyayari, may sistema na pumapayag dito. Naniniwala ka ba na sapat na ang parusa? O dapat pa itong pinatindi? Ibahagi ang iyong opinyon sa mga komento. Dahil ang huling bahagi ng kwentong ito ay tungkol sa kung paano nabago ng sandaling ito ang buong lungsod. Hindi lamang isang bangko at 2 pulis ang nabago ng kaso ni Gloria. Binago nito ang pulisiya at pinilit ang tunay na pagbabago.
Ang paghawak ng pulisya sa kaso ay naging isang kilalang halimbawa kung ano ang hindi dapat gawin kapag humaharap sa mga bata o sa rasismo. Nabigo sila sa bawat antas. Hindi nila tiningnan ang mga katotohanan. Hindi pinansin ang ebidensya at agad na naniwala sa puting matanda kaysa sa batang maayos na naghanda. Ang kanilang kabiguan ay hindi lang prosedural, ito ay sistemiko. Mabilis at galit ang naging reaksyon ng publiko. Ang mga organisasyong panlipunan na matagal nang nagbabala tungkol sa racial profiling ay nagkaroon ng perpektong kaso para ipaglaban. At ang katotohanan na nanggaling si Gloria sa isang makapangyarihan at mayamang pamilya ay lalo lamang nagpaigting ng isang nakakatakot na katotohanan. Kung nangyari ito sa kanya, isipin mo na lang ang mga batang walang ganoong proteksyon. Sa mga sumunod na linggo, napilitan ng departamento na magpatupad ng malawakang pagbabago. Kinakailangan ng mga opisyal na magsagawa ng kumpletong investigasyon bago mag-aresto, lalo na sa mga menor de edad. Nagdagdag ng mandatory bias training kada 6 na buwan na may focus sa pananagutan at implicit prejudice. Ira-random audit na ngayon ang mga body cam footage para makita ang diskriminasyon. Pinakamahalaga, naitatag ang isang civilian oversight board para hawakan ang mga reklamo tungkol sa racial profiling na may kapangyarihang mag-imbestiga, magparusa at magpahayag ng resulta. Ang nangyari kay Gloria ay nagbunyag ng malalalim na bitak sa sistemang maraming tao ang walang pag-aalinlangan na pinagkakatiwalaan. Ngunit sa kanyang sakit, tapang at determinasyon ng kanyang ina, isang makapangyarihang landas ng pagbabago ang naitatag. Samantala, si Chairman Nestor Suarez ay walang tigil na nagtrabaho, naglilipas ng 18 oras na araw upang ayusin ang pinsalang dulot sa reputasyon ng First National Bank. Alam niyang ang patuloy na pagtitiwala ng pamilya Martinez at ang kinabukasan mismo ng bangko ay nakasalalay sa kanyang kakayahang ipakita sa mundo na ang nangyari kay Gloria ay hindi ang kanilang tunay na pagkatao. At ang tugon ay hindi simboliko lamang. Ito ay estruktural, agarang isinagawa at personal ng personal. Lahat ng empleyado mula sa mga teller tuwing weekend hanggang sa mga top-level executive ay inatasang kumpletuhin ang 40 oras na anti-bias at racial sensitivity training sa loob ng 60 araw, ngunit hindi ito karaniwang online checkbox course. Ang mga session ay hands-on, intense at kung minsan ay nakakainis. Nakilahok ang mga empleyado sa roleplay, sinuri ang mga totoong senaryo at nakipag-usap ng harapan tungkol sa implicit bias, rasismo, at kung paano tunay na paglingkuran ang bawat customer ng may dignidad at respeto. Nagsimula ring ipatupad ang mga bagong protokol, lalo na para sa mga menor de edad. Hindi na ituturing ang mga kabataan bilang kahina-hinala dahil lang sa kanilang edad at pagdadala ng pera. Tinuruan ang mga tauhan na maunawaan na ang mga tinedyer mula sa iba't ibang pinagmulan ay maaaring may makatwirang dahilan sa pagbubukas ng account o paggawa ng malalaking deposito. Ngunit ang pinakamahalagang reforma, isang bagong alituntunin ang naging mandatory na walang customer na wala pang 18 taong gulang ang maaaring tanggihan ng serbisyo o i-report sa pulis nang walang pag-apruba ng hindi bababa sa 2 manager. At may malinaw na dokumentasyon ng lehitimong paglabag sa pulisiya. Ngunit ang pinakamalalim na pagbabago ay nangyari ng malayo sa mga boardroom, sa tahimik at personal na sandali sa pagitan ng ina at anak. Ang biyahe pauwi mula sa Juvenile Detention Center ay ang pinakamahabang 20 minuto sa buhay ni Gloria at Rowena. Tahimik na nakatingin si Gloria sa bintana, ang isip niya ay mabilis na umiikot habang dumadaan ang mga kalye ng kanyang pamilyar na kapitbahayan.
Lahat ay tila pareho pero wala nang ganoon ang pakiramdam. Sa wakas, nilabas niya ang kanyang boses, mahina at nanginginig. Ma'am, bakit kaya ganito kamahal ako ng babaeng iyon? Hindi naman niya ako kilala. Magalang naman ako, dala ko ang lahat ng kailangan ko. Wala naman akong ginawang mali. Nagtalikod si Rowena at pinisilang manibela ng mahigpit. Sumakit ang puso niya. Paano mo sasabihin sa anak mo na minsan ang mundo ay hinuhusgahan ng tao base sa kulay ng balat, hindi sa laman ng kanilang pagkatao? Pinahinto niya ang kotse sa gilid ng kalsada at hinarap ang anak dahil mahalaga ito para sabihin habang nakatigil. Anak, sabi niya ng mahinahon, ang nangyari ngayon ay wala talagang kinalaman sa pagkakamali mo. Gumawa lang ng mga maling palagay ang babaeng iyon base lang sa kulay ng balat mo. Iyan ay tinatawag na rasismo at totoo ito. Nilingon ni Gloria si Rowena, puno ng kalituhan ang mga mata. Pero may pera kami. Nakatira kami sa magandang bahay. Nag-aaral ako sa maganda at mahal na paaralan. Hindi ba yun mahalaga? Nararamdaman ni Rowena ang tanong na iyon sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Ito ang araw na matagal niyang kinatatakutan sa loob ng 13 taon. Ang araw na puputok ang ligtas at mapagmahal na mundo na kanyang itinayo para kay Gloria. Hindi anak, malalim na hininga ang sinunod ni Rowena. Dapat ay mahalaga iyon, pero minsan hindi ito mahalaga. Kaya kailangan kong sabihin sa iyo kung sino talaga tayo. Sa loob ng susunod na 2 oras, ibinahagi ni Rowena kay Gloria ang lahat. Tungkol sa legacy ng Martinez, nagsimula sa maliit na bangko ng kanyang great-grandfather noong 1940s. Tungkol sa 2.8 bilyong dolyar na yaman ng pamilya. Tungkol sa 2 dosenang bangko na kanilang kontrolado, kasama na ang First National. Tungkol sa mga charitable foundation, mga private na pulong ng board, at ang impluensyang tahimik nilang pinanghahawakan sa buong bansa. Tahimik na nakinig si Gloria habang ibinubunyag ng ina ang katotohanan. Ang maginhawang bahay, isa lang iyon sa maraming pag-aari. Ang buhay middle class, maingat na ginawa upang turuan siya ng pagpapakumbaba, kabaitan at kahalagahan ng pagsisikap. Bakit hindi mo kailanman sinabi sa akin? Mahina at medyo nasaktan na tanong ni Gloria. Hinawakan ni Rowena ang mga kamay ng anak ng mahinahon. Dahil gusto kong ikaw muna ang maging ikaw, ayokong ang pagkatao mo ay mabuo base sa pera o pressure. Gusto kong lumaki kang matatag na nauunawaan ang pagsusumikap at malasakit bago ang kapangyarihan. Pero ngayon, nakikita ko, marahil dapat ay inihanda kita ng mas mabuti sa kung ano ang totoong mundo. Naupo ng tahimik si Gloria, hawak ang mga kamay ng ina, pinaparamdam sa sarili ang katotohanan. So, pwede pala nating pinigilan ang nangyari ngayon? Tumingin si Rowena sa anak. Oo, at pinigilan namin, pero ang pinakamahalaga ay siguraduhin namin na hindi na ito mangyari sa ibang bata na wala ng ganoong proteksyon. Sa gabing yon, nagbago si Gloria. Ang takot at kalituhan na naramdaman niya ay nagsimulang maging ibang bagay, isang layunin. Sa mga sumunod na linggo, nilamon ni Gloria ang mga libro at artikulo tungkol sa karapatang sibil, katarungang pang-ekonomiya at hindi pagkakapantay-pantay sa pananalapi. Nagbasa siya tungkol sa redlining, diskriminasyong pinansyal at kung paano ginamit ang yaman at access upang ma-exclude ang mga komunidad ng kulay. Natutunan din niya ang kapangyarihan ng edukasyon, advokasya at pagtindig para sa iba. Sa loob ng 1 buwan, inanunsyo ng Martinez Family Foundation ang isang malawakang programa, Financial Justice for All. Ito ay matapang, mataas ang ambisyon at ginawa mula sa paniniwalang walang batang dapat dumaan sa pinagdaanan ni Gloria. Kabilang dito ang mga workshop para sa mga teenager upang malaman ang kanilang karapatan sa banking at matutunan kung paano pamahalaan ang pera ng may kumpiyansa.
Mga legal na resources para sa mga pamilyang nakakaranas ng diskriminasyon sa pananalapi. Educational outreach sa mga paaralan sa mga underserved na komunidad. Advokasya sa pulisiya upang palakasin ang proteksyon laban sa bias sa mga institusyong pinansyal. Nagsimula si Gloria noon, araw bilang isang matalinong 13 taong nagtatangkang magbukas ng kanyang unang checking account. Nagtapos siya bilang apoy na nagpasimula ng pambansang pagbabago. Hindi nagtapos sa edukasyon ng inisyatiba ng Martinez Family Foundation. Nagpondo rin ito ng mga grassroots na organisasyon na nagtutulak ng financial literacy sa mga underserved na komunidad at nagtayo ng isang pambansang hotline para sa mga kabataan na nakaranas ng diskriminasyon tulad ni Gloria. Si Gloria mismo ang naging mukha ng kilusan. Sinimulan niyang ibahagi ang kanyang kwento sa mga youth group, paaralan at community center sa buong estado. Malinaw at makapangyarihan ang kanyang mensahe. Karapat-dapat tratuhin ang bawat kabataan ng may dignidad at katarungan, anuman ang kanilang pinagmulan, lahi o edad. Lalo na kapag gumagawa ng simpleng bagay tulad ng pagbubukas ng bank account. Sobrang dami ng sumagot, libu-libong kabataan ang lumapit, ibinahagi ang kanilang mga kwento ng pagiging pinapabayaang pansinin, hinuhusgahan o tinatrato na kahina-hinala ng walang dahilan. Marami sa kanila ang inisip na ganun na talaga ang mundo, pero ipinakita ng kwento ni Gloria na may mga karapatan sila at ngayon ay may mga taong nakikinig na. Samantala, patuloy na ni-transforma ng First National Bank ang kultura nito mula loob palabas. Hindi lang sila huminto sa training, inisip nila muli ang buong banking experience para sa mga menor de edad. Ipinakilala ang youth-friendly service protocols sa lahat ng branches. Nag-hire at nag-train ang bangko ng mga youth specialist, mga empleyadong dalubhasa sa pakikipagtrabaho sa mga kliyenteng wala pang 18 taong gulang. Tinuruan silang maging patient, welcoming at supportive. Nauunawaan na ang isang teen na nagbubukas ng unang account ay maaring kinakabahan, hindi sigurado at nag-aaral pa lang. Gumawa rin sila ng educational packets para sa mga batang kliyente, simple at engaging na materyales na nagpapaliwanag ng mga banking terms, naglalahad ng kanilang mga karapatan at nagbibigay ng malinaw na gabay kung ano ang aasahan, wala ng kalituhan, wala ng pananakot. At marahil ang pinakamahalaga, ipinatupad ang mga pulisiya para masigurong walang batang kliyente ang tatanggihan o haharangin dahil lang sa hitsura o pinagmulan nila. Ngunit ang pinakamalakas na sandali ay nangyari isang linggo matapos mapatalsik si Carmela Aquino. Bumalik si Rowena Martinez Soriano sa bangko. Nakatayo siya sa parehong lobby kung saan naperwisyo ang kanyang anak. Ngayon ay hinarap ang buong staff, mga teller, branch manager, security personnel at administrador. Tahimik at tensyonado ang lahat, alam na ito'y hindi pangkaraniwang talumpati. Nagsimula si Rowena ng may tahimik na kapangyarihan. Itinayo ng pamilya ko ang kanilang yaman sa mundong ayaw kaming magtagumpay. Sabi niya, nagsimula ang aking great-grandfather sa wala. Hindi siya pinaglilingkuran ng mga bangko. Pinagtawanan siya ng mga loan officer. Pero hindi siya sumuko. Itinayo niya ang sarili niyang bangko para magkaroon ng access ang mga taong tulad niya sa patas na serbisyo. Nagpos siya at tinignan ang paligid. 3 henerasyon ang lumipas, pumasok ang anak ko sa bangkong ito, isang bangkong pinunduhan ng pamilya namin, at tinrato siyang parang kriminal. Hindi lang ito malungkot, nakakahiya. Tumindi ang boses ni Rowena. Natuto si Gloria na ang respeto ay hindi palaging ibinibigay pero maaari itong hingin. At higit sa lahat, ang tunay na kapangyarihan ay nasa pagprotekta sa mga taong walang kapangyarihan. Na-record ang kanyang talumpati ng mga news outlet at kumalat sa social media.
Viral ito sa loob ng ilang oras. Milyon-milyong beses na na-share. Hindi dahil sikat si Rowena, kundi dahil nagsalita siya ng katotohanang matagal nang hinihintay ng marami. Ang mensahe ay malinaw. Nakamasid ang pamilya Martinez at hindi na sila mananahimik. 3 buwan nang lumipas, bumalik si Gloria sa First National Bank. Ngayon ay para tuluyang magbukas ng checking account. Hindi na siya ang dating batang babae. Ngayon, naiintindihan niya ang bigat ng kanyang pribilehiyo at ang responsibilidad na kaakibat nito. Alam niyang maaaring mangyari rin sa iba ang nangyari sa kanya kung wala silang pera, kapangyarihan o boses. Ngayon, tinrato siya ng may kabaitan at respeto. 5 minuto lang ang inabot ng pag-setup ng account. Nakakuha siya ng espesyal na welcome kit, one-on-one session kasama ang youth specialist, at kompletong walkthrough ng mga bagong banking tools. Pero sinigurado ni Gloria na makausap muna ang mga staff bago umalis. Nagpapasalamat ako sa serbisyo na natanggap ko ngayon, sabi niya. Pero inaasahan kong lahat ng batang customer ay tatanggapin ng ganito, hindi lang ako. Tungkol kay Carmela Aquino, tuluyan na ang pagbagsak niya. Sa isang industriya na mahigpit ang koneksyon, sinundan siya ng kanyang pangalan saan man siya magpunta. Nawalan ng laman ang LinkedIn niya. Natuyo ang mga job interview. Alam ng mga financial institution, insurance company, at kahit kalapit na industriya ang kanyang kwento. Nagtapos siya sa mga low-wage retail jobs, pabalik-balik sa mga trabahong nagpapaalala ng karerang nawala dahil sa kanyang sariling pagkiling. Ang pinakamalasakit na irony, ang mga pagbabagong nangyari, ang mga bagong pulisiya, ang reforma sa kultura at ang pambansang papuri na natanggap ng First National ay maaaring nakaligtas sa kanya. Kung tinanggap niya ang mga halagang iyon ng mas maaga, maaring mayroon pa siyang kinabukasan sa industriya. Sa halip, ang kanyang kwento ay naging babala. Itinuro sa mga corporate seminar at HR training sa buong bansa. Ang kanyang pangalan ay naging babala. May kapalit ang diskriminasyon. Kung ang kwentong ito ay nakagalaw sa iyo, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe at i-share sa iba na kailangan ding marinig ito. Dahil nagsisimula ang pagbabago sa kamalayan at nagsisimula ang hustisya sa isang boses. Makikita tayo sa susunod na video.